kasi it's the toughest job in the room, in the arena. So it was really a deliberation that made it to the cut to choose the queen tonight. But it was the girls gave their best, and that's what matters. Personally, what were you looking for the next week? First is the beauty. It should be there because eventually you will learn the qualities of a queen right after you get trained in. Like that is workable. At mga kapolitika, narinig nyo po ang sinabi ni Gazini Ganados right after doon sa coronation ng MUPH 2026. So klaro at pareho yung sentimiento na lagi nating sinasabi dito sa ating mga discussions, sa ating mga talakayan dito sa ating YouTube channel na ma-workout pa yung performance ni Bea Milian. Pero yung quality kasi ang hinahanap dito sa MUPH dahil nga sa bagong standard ngayon na sinet ni Atisa Manalo dito sa kanyang laban sa Miss Universe 2025. Talagang yun ang bagong trend ngayon kung kaya itong si Bea Milian Windorowski. At itong sinabi ni Gazini ay confirmation doon sa matagal na nating pinag-uusapan dito sa ating YouTube channel na yung charisma ni Bea ay talagang inborn, natural sa kanya. Hindi na yun madala ng practice or anumang rehearsal or training dahil yun ay inborn na talagang maganda si Bea at no need na kumbaga ng anumang retoke na gamitan man ng anumang teknolohiya. So itong kay Bea ay very natural. So yun kasi yung advantage niya at kita nyo naman sa mukha niya. Gustong-gusto nga ng mga Latinos, diba, si Bea dahil pag nag-side view daw siya ay kuhang-kuha niya yung hulmahan ng mga Latinas. Kasi yung mukha nila mga kapolitika parang inukit talaga. So ito yung gusto ng mga Latinos daw kay Bea dahil kahulmahan daw ng mga Latina beauty queen si Bea kung kaya siya yung paborito nila. At in fact ngayon ay hindi daw mahirap para sa Pilipinas na may uwi ang panglimang corona ng Pilipinas dito sa Miss Universe. So yun yung goal talaga. Pero itong sinabi ni Gazini Ganados ay 'di ba na natalakay natin doon na may deliberation, meron silang closed door meeting kagabi na pinag-uusapan kung sino yung kung kanino lang ibibigay yung titulo at merong mga nagsuggest na kay Pampanga and then mas lamang daw kasi yung ibinigay dito kay Bea. So apparently ay talagang siya yung nag-uwi ng corona. So moving forward ay tapos na po yung mga issue dito sa pagkapanalo ni Bea. Walang question at talagang malinis yung requirement ngayon ng Miss Universe. Clear na ganito yung standard na hinahanap. At moving forward ay i-update po natin kung ano yung mga maging activities, ano yung mga ganap ni Bea sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, dahil inaabangan nga natin, much anticipated kung siya ba ay masusungkit niya ang panglimang corona ng Miss Universe para sa Pilipinas. Ito yung inaabangan natin, hindi lang po tayo kundi pati yung mga Latinos at Latinas ay threaten na dito kay Bea. Okay? So yun po yung latest na update mga kapolitika dito sa naging revelasyon ni Gazini Ganados kung bakit si Bea ang kinoronahan sa Miss Universe. At in fact ay suportado rin actually ng ibang mga queens itong si Bea at isa na po dyan si Joy Barcoma. Okay, very supportive siya dito kay Bea sa kanyang pagkapanalo sa MUPH. At ano mga kapolitika ang inyong mag-reaction dito sa naging pagbulgar ni Gazini kung bakit si Bea ang pinili na koronahan ng organization? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Sorry. Ay, Gazini te! Gazini! Yan! Gazini! Photo with Miss Urban Smile. Hi, Miss Krista. I'm from the Crown Philippines po. Congratulations for a very wonderful edition of Miss Universe Philippines. How did you find the judging per se?
well, this is my third year already, and like actually after that, like once top 15, once it becomes 7, it's like the hardest part. But we just have to get one, and it has to be someone who is really, like with a complete package. I mean, like who can compete in the global stage and the international stage. So it's a majority for everybody. So, we're happy, and I hope everyone's happy with the decision. You just have to support at the end of the day, because, like the question, was, then, well, you can be frustrated at times, but then, I think Filipinos really can work hand in hand, and we have a winner already, so we just have to support each other as Filipinos. Did you see La Union winning from the start? Oh yeah, she was, like, well, they've been asking me who's my favorite, but just now I was, like being interviewed, and I can't just spell it out, but she's of course, like one of my top from the beginning. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Next Miss we have Gazzini, Crown Philippines. Hi, Marty! Gazzini, how did you find it judging for today's coronation? As they say, it's the toughest job in the room, in the arena. So it was really a deliberation that made it to the cut to choose the queen tonight. But it was the girls gave their best, and that's what matters. Personally, what were you looking for the next week? First is the beauty. It should be there. Because eventually you will learn the qualities of a queen right after you get trained there. Like that is workable. Miss Gazzini. Ito, para magandang pag-usapan. Bakit kayo nagalit sa 4-piece, ha? Alam nyo, masyado tayo nabe-brainwash ng mga nasa taas. Dapat ang galit nyo, misplaced kasi ang galit ng mga Pinoy. Ang galit nyo dapat ay nasa gobyerno. Ang galit nyo dapat ay mga nasa mayayaman. Hindi dapat tayo galit sa mga mahihirap. Okay? Misplaced ang galit natin. Siyempre, nakakainis talaga kapag nakikita mo yung tinutulungan ng 4-piece. Nagpapariband, nag-iinom. Pero kasalanan yun ng gobyerno. Kasi, yung mga nasa gobyerno, specifically yung mga taong dapat na nagsiscreen, yung mga taong dapat eligible for 4-piece, hindi na ginagawa yung trabaho nila. Ginagawa nila, pinapasok nila yung mga kakilala nila, pinapasok nila yung mga kaibigan nila. So, corrupt din yung mga nasa sistema. Hindi man sila nakaupo, pero corrupt din sila. So, sila dapat yung i-call out nyo. Ang daming, actually maganda yung programa ng gobyerno pagdating sa 4-piece. Mali lang yung ilan sa mga natutulungan kasi hindi naman sila deserving. Hindi naman sila dapat miyembro ng 4-piece. Kaya, misplaced yung galit nyo. Misplaced yung galit ng karamihan sa mga Pinoy. Kasi, I don't want to wish ill sa mga tao, pero ayoko naman dumating sa point na maranasan yung nasa baba kayo para maintindihan nyo bakit kailangan ng mga Pilipinong mahihirap ng 4-piece. Alam niyo yung pinakamahirap na neglect na kaya nyo na mararanasan nyo sa buhay nyo is yung neglect from your own community, from your own country. Ayaw nyo namang talikuran kayo ng bansa nyo dahil mahirap kayo, diba? So that's what we're trying to do. We're trying to elevate the lives of those people na below marginalized communities pa.
as in poverty line, way below poverty line. We want to uplift them, we want to elevate their lives. Kaya may mga 4Ps kasi we want them to get out of their situation. So, mali na alisin ang programang 4Ps. Dapat gawin, alisin yung mga nagde-determine kung sino ba dapat ang mga parte ng 4Ps. Ang palitan ng mga credible social workers. Yung mga social workers na may integridad na ang pipiliin nilang mapasama sa listahan ng 4Ps ay yung mga taong nasa laylayan, hindi yung mga tropa nila.